kayo niregaluhan. Okay, kasi ang pag-uusapan natin ngayon, related din sa mothers. Yan. Pwedeng isipin ninyo, hindi pa po kami nanay, hindi pa po kami nakaka-relate dyan. Pero makita natin yung kahalagahan ng mga ina. Okay? Kahalagahan ng mga nanay. Mula pa sa ikaw ay pinagbuntis. Ilang months ay pinagbubuntis ng nanay ang mga anak? 9 months. 9 months sa loob ng 9 na buwan. Yung pain na pinagdadaanan. Ako po ay nanay na ng 4 na anak. Ayan. And hindi rin biro yung pinagdadaanan ng mga mothers. So from 9 months, na dalhin ka sa sinapupunan, then after nun paglabas mo, bilang isang baby, alagaan ka pa niyan. Tama, sino dito yung talagang very close ka sa mother mo? Si Jaja, very close sa mama niya. Okay. So ngayon po, pag-aralan natin yung isang story sa Bible kung saan matatagpuan natin sa book ng Ruth. Okay? Dito makikita po natin ang isang ina. Hindi lang siya isang ina, siya din ay biyenan, isang babae. Nakakikitaan po talaga natin ng loyalty and at the same time ng courage. Okay? Tignan natin sa book ng Ruth from Ruth chapter 1 verse 1 to 19. But before that, I want you to close your eyes at tayong lahat ay mananalangin. Yes, God, Lord, patuloy ka namin pinupulit, dinadakila ka namin, Panginoong Diyos. We believe, Lord God, that your presence, Lord, really rest upon this place. Lord, whether in few or many, Lord God, your presence is unstoppable. Your Spirit, Lord God, is the one who will speak to us in a very such mighty and powerful way. Lord God, maintindihan po namin ang iyong mga salita sa paraan na gusto mo, Panginoon, upang sa paglabas po namin dito, hindi lang kami nakareceive, but Lord God, we will be a doer of your word. Lord, we will take things in action, Lord, at marami pang mga katulad din po namin, mga kabataan, mga kalalakihan at kababaihan, Panginoong Diyos, ang makakilala po sa inyo sa pamamagitan po ng buhay namin na binago nyo. Lord, ang aming mga puso, minsan pa namin binubuksan, Lord, maging mataba po itong lupa na as your seed is being planted into our hearts, through your word, Lord, ito po ay magmumultiply at magpo-produce ng mga bunga. Patuloy ka naming pinupuri at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Sige, batiin mo yung katabi mo. Sabihin mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Pag lalaki, hindi pwedeng maganda-ganda, magwapo ha. Walang dito. Malinaw sa atin kung tayo ay babae o lalaki. Amen ba? Amen. Sige, let's read this passage sa Bible, no? Sa Ruth chapter 1, verse 1 to 19. Pwede ba sabay-sabay tayong bumasa? Okay lang? Okay, sige. 1, 2, 3, go. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for in a while in the country of Moab. So nagkaroon daw ng taggutom. Okay? Nagkaroon ng famine sa lugar na yon sa Bethlehem from Judah. And because of that, yung kanyang yung isang lalaki kasama ng kanyang buong pamilya ay nag-transfer sila sa lugar ng Moab. Okay, sa Moab. Verse 2. The man's name was Elimelech, his wife's name was Naomi. So ang pangalan ng lalaking ito, ng mama na ito ay si Elimelech at ang kanyang asawa ay si, ano pangalan? Naomi. Okay, si Naomi. And the names of his 2 sons were, ano pangalan ng kanyang 2 anak? Si Malon at saka si Kilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. So from Jerusalem, nag-transfer sila sa Moab dahil nagkaroon ng taggutom at sila po ay nanirahan sa Moab. Next. Now Elimelech, itong si Elimelech po, asawa ni Naomi, namatay. So siya po ay naiwan ng kanyang 2 anak. Sino yung 2 anak niya? Kaninang binasa natin? Si Malon at saka si Kilion. Okay? They married Moabite women. Sila po ay nakapag-asawa ng Moabita. Okay? Hindi po siya mula sa lahi ng Jerusalem. Sila po ay Moabites sa labas po ng Jerusalem.
one named Orpha and the other Ruth. Yung mga napangasawa ng kanyang mga anak ni Naomi ay Moabites. Sila po ay si Orpha at si Ruth. After they had lived there about 10 years. So 10 years po lang silang magkakasama. Okay, si Naomi kasama ng kanyang dalawang anak at saka yung kanyang mga manugang. Sa loob ng 10 taon sila po ay nanirahan sa Moab. At nung sa 10 taon na yun, ang kanyang mga anak ay namatay. So yung dalawang anak niya namatay, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. So namatay na yung kanyang asawa, namatay pa yung kanyang dalawang anak. At ang natira sa kanya ay ang kanyang dalawang manugang. Okay, next verse. When Naomi heard in Moab that the Lord had come to aid of His people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there. So nabalitaan niya nung siya po ay nasa Moab na naging sagana muli ang kanilang bayang Jerusalem. Kaya sila po ay nagdesisyon na bumalik kasama ng kanyang dalawang manugang. Sila po ay bumalik sa Jerusalem. Now with her 2 daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out in the road that would take them back to the land of Judah. Okay, sila po ay bumalik sa bayan ng Judah sa Jerusalem. Then Naomi said to her 2 daughters-in-law. So habang sila po ay naglalakbay, kinausap niya yung kanyang dalawang manugang. Ang sabi niya po, go back each of you to your mother's home. May the Lord show your kindness as you have shown kindness to your dead husbands and to me. Kasi nakita niya, no? Babalik na siya doon, so nagkaroon siya ng decision, naku, itong dalawang to, kaysa naman sumama sa akin, pwede pang mag-asawa, mga bata pa tong mga to, kasi ilang taon lang naman nilang nakasama yung kanilang mga asawa. So sila po ay bata pa, may mga chances pa na sila yung magkaroon ng pamilya, mag-settle, mag-establish ang kanilang family. That's why kinausap niya si Ruth at saka si Orpha. Balik na kayo sa inyong bayan, maaari pa kayo makapag-asawa doon, makahanap pa kayo ng mapapang-asawa. Okay? She blessed them. And she said, may the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband. Then she kissed them goodbye and they wept aloud and said to her, hindi pumahig yung dalawa, no? Nag-iiyak. And they said to her, we will go back with you to your people. Sasama kami sa iyo, pabalik sa iyong bayan. And 11, but Naomi said, return home, my daughters. Why would you come with me? Am I going to have any more sons? Sa palagay niyo ba, magkakaroon pa ako ng anak? Baga, hindi na. Hindi na kayo makakapag-asawa kasi matanda na nga si Naomi. Okay? So, who could become your husbands? Next. Return home, my daughters. I am too old to have another husband, even if I thought there was still hope for me, even if I had a husband tonight and then gave birth to a son. Imposible naman, nakapangasawa siya. Magdamag lang, magkakaroon na agad ng anak. Kaya pinababalik niya para magkaroon pa sila ng pagkakataong makapagbuo ng pamilya. Would you want until they grew up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters, it is more bitter for me than for you because the Lord's hand has turned against me. So parang alam mo yun, somehow, parang naging bitter yung pananaw ni Naomi. Kasi nga, iniwanan na siya ng kanyang asawa at namatay na rin yung kanyang dalawang anak. Next. At this, they wept aloud again. Then Orpha kissed her mother-in-law goodbye. So si Orpha, she made the decision, iwanan na yung, umalis na, bumalik na sa kanyang hometown. But Ruth clung to her. Look, said Naomi, your sister-in-law going back to her people and her gods. Go back with her. So pinababalik niya na ulit sa Moab si Ruth. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Wag mo akong ipagtabo yan na iwanan kita. Sabi niya. Kasi, where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka mamamalagi, doon ako mamamalagi. Ang tao mo ay tao ko, at ang Diyos mo ay Diyos ko. Where you die, I will die, and there will I be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even that separates you and me. So, hindi pumayag si Ruth na maghiwalay sila ng kanyang biyenan. No? Sumama pa rin siya hanggang sa
Huling pagkakataon, when Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. So the two women went on. Sila po ay nagpatuloy na sa kanilang paglalakbay. Papunta sa Judah. Went on until they came to Bethlehem. When they arrived in Bethlehem, the whole town was stirred because of them. So nung nakita po sila sa malayo pa ng kanilang mga kababayan, no, yung mga tao doon nag-usap-usap, can this be Naomi? Okay, so nakita po nila si Naomi. And nakita po natin din sa verse 12, no? Si Naomi kasi, dahil sa kanyang dinanas, which we will be also talking about later, no? Habang hinihimay-himay po natin. Because this message was titled, Two Mothers, One Legacy. Napakalaga po na mag-iwan tayo ng legasiya, no? Yung pattern na pwedeng gayahin ng mga next generation after us. Kaya nga po tayo, no, as early as we are, habang tayo ay bata, tinuturuan po tayo, ano nga ba yung legacy na pwede nating iwan sa mga kabataan ngayon? O sa magiging next sa salin lahi, o magkakaroon kayo ng pamilya, mga young people, you will raise your own family eventually. 10 years, 20 years from now, no, magkakaroon kayo ng sarili ninyong pamilya, magkakaroon kayo ng anak. Ngayon, anong legasiya ba ang pwede nyong iwan sa kanila? Ano yung pwedeng nilang pattern o gayahin nila? Okay? Kapag wala ka na. Kaya nga, pinag-usapan natin ngayon ay ang buhay ni Naomi. Dalawang ina, pero isang legasiya, isa lang yung kanilang dinaanan o yung pattern na kanilang tinakat, iniwan dito sa ating generation. The care principles, no, or the core principles that we will find out. Ito yung core, yung prinsipyo na kanilang tinayuan sa buhay ni Naomi at ni Ruth mula sa ating nabasa. So pag sinabi nating care, no, yung yung acronym ng care. For C means for courage to start again. Letter A, adaptability to transitions. Letter R, relationship rooted in loyalty and love. And letter E, expectation in God's provision. So pag-uusapan po natin yan. Ano yung care principles ni Naomi at ni Ruth? Unang-una, yung courage to start again, letter C. Yung tapang nila na magsimula muli. Sabi nila, ang pinakamahirap daw na step, yung magsimula. Tama? Yung magsimula. Kasi bakit? It will really take you a lot of courage to start. Especially sa buhay po ni Naomi. No, dahil galing po sila sa Moab, no, and then when they returned home, kasama ng kanyang manugang, makikita natin yan sa Ruth 1:22. Si Naomi at si Ruth po ay bumalik na kasama ng kanyang daughter-in-law. They came to Bethlehem. And it really takes a courage to return home. Upang bumalik. Sino dito na naranasan maglayas? Ako po naranasan ko pong maglayas. Hindi at a very young age, at the age of 25. No, naglayas po ako at the age of 25. And then, kasi minsan nang iniisip natin, paano yan kapag bumalik ka dito, ano na lang iisipin nila, bumalik ka pa. Di ba, naalala nyo yung story ng prodigal son? Sino yung nakapag-encounter na dito? Taas ang kamay. Di ba? Narinig nyo na yung story ng prodigal son, nung lumayas yung alibugang anak. Yung nag-decision siya na bumalik. Kumbaga, it takes a lot of courage. Kailangan ng tapang kasi inisip niya, malamang tanggapin pa kaya ako nito. Kaya nga nasa isip niya, pagbalik kong sasabihin ko sa tatay ko, Ama, nagkasala po ako at sa Diyos. Kaya ituring niyo na lang akong alipin. Kasi ang iniisip niya, mahirap nang bumalik pa sa dati. Pero alam niyo, di ba sa story, siya po ay tinanggap ng kanyang tatay. Tinanggap pa rin siya sa kamila ng kanyang kamalian. So si Naomi, yung courage, yung tapang na bumalik ulit sa kanyang bayan after losing everything. Kaya nga nung sabi ng mga tao, si Naomi ba yan? Because I believe, no, people have heard the news na siya po ay namatay na yung kanyang asawa at namatay na yung kanyang dalawang anak. So it's very parang bitter. Yung kanyang nararamdaman, sobrang sakit ng kanyang pait, ng kanyang nararamdaman. And ayaw niyang makita ng mga tao yung kanyang kalagayan at kondisyon sa ganong panahon. Na iniwanan na siya at ang tanging kasama niya na lang ay yung kanyang dalawang manugang. Parang kaawa-awa. No, kaawa-awa yung kanyang naranasan because she lost everything. No, naiwanan na siya
masakit kapag ikay naiwanan. So, ang father ko po namatay noong year 1997, and that was also the time that I got to know the Lord. No? After a month na siya po ay kinuha na ng Panginoon, doon po ako na born again. Doon ko ibinigay ang aking buhay sa Lord. So after losing everything, Naomi decided to go back to Bethlehem. Wala pong garantiya na may susuporta sa kanya, sa kanyang pagbabalik. Nung narinig niya yung news na nag-a-abound na ulit ang lugar ng Bethlehem, nung kanyang bayan, siya po ay nagdesisyon na bumalik. Pero hindi po madaling desisyon yun. Parang ikaw. Di ba tayo? Minsan, Lord, pagbalik ko ba tatanggapin pa ako, Lord, sa kabila ng aking mga kasalanan? Pero ano po yung naranasan po natin? Tayo po ay pinatawad ng Lord. We might think na wala nang support because of what we had done in the past, yung mga ginawa po natin. Pero even Naomi herself, walang guarantee na merong suporta. Pero nagkaroon po siya ng pag-asa sa biyaya ng Lord sa buhay niya. Yun yung tanging pinanghawakan niya, yung hope sa kahabagan ng Diyos na maaawa sa kanya ang Lord sa kanyang kalagayan. Actually, hindi lang naman si Naomi ang may courage to, yung courage na pinakita dito na sa nabasa natin. Even si Ruth, yung courage niya to leave. Yung, di ba nagkaroon naman ng pagkakataon na siya ay pinababalik na ni Naomi sa kanyang bayan. Pero si Ruth, nagkaroon siya ng isang desisyon na samahan niya yung kanyang biyenan at iwan niya ang kanyang bayan. Di ba tayo minsan, pag nasa bahay tayo, that is our comfort zone. Tama? Pag nasa bahay ka na kasi bakit? Pwede kang matulog doon, kumain doon. Pero pag doon ka sa isang bayan na bago sa'yo at hindi siya, ano ba yun? Kasi ito yung first time natatapak si Ruth sa Moab eh. Okay? I mean sa Bethlehem. Kasi nung nag-transfer si Naomi, wala pa naman si Ruth noon. So hanggang sa nakapang-asawa yung kanyang mga anak. So it's the first time, hindi niya alam kung ano yung pwedeng datnan doon. Kasama niya pa naman yung kanyang biyena na iniwanan ng kanyang mga mahal sa buhay. So she also needs a courage to leave. And she chose the harder path to leave her country. Siya po ay pinili niya yung pinakamahirap na daan para iwanan ng kanyang country, yung kanyang bayan, yung kultura iba sa kanyang nakasanayan. No, sino dito yung willing ka, padala ka ngayon sa China? Hindi ka marunong mag-Chinese, di ba? Iba yung kultura, iba yung nakasanayan, iba yung taong kausap mo. Unlike kapag nandun ka sa iyong sariling bayan, nandun ka sa comfort zone mo, madaling makipag-communicate, tama? Madaling sabihin yung gusto mo. Unlike kapag nasa ibang lugar ka, ang hirap. Paano mo ba ito sasabihin, no? Paano ba yung hindi lang pwedeng body language lang? Mababasa na nila. So even si Ruth, no, nagkaroon po siya ng tapang na iwanan po at lisanin yung kanyang bayan, piliin yung pinaka mahirap na daan, yakapin yung kultura ng kanyang napang-asawa, yung kultura ng kanyang biyenan, and para i-comfort at i-follow si Naomi. Kaya nga this passage na yung nabanggit niya, sabi niya, wag mo akong ipagtabuyan. Sabi niya kay Naomi. Kasi nagkaroon na ako ng desisyon. Kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Kung saan ka mamamalagi, doon din ako mamamalagi. Ang Diyos mo ay magiging Diyos ko at ang bayan mo ay magiging bayan ko. So isang panalangin, isang katapangan na makikita sa ilustrasyon ng isang babae. But of course, hindi lang naman mga babae, kahit yung mga lalaki, no? Sometimes we really need a courage. But we cannot really do that courage without help from the Lord. Kaya nga even si Lord sabi niya sa atin sa kanyang mga salita, be strong kay Joshua. Bago sila humarap sa battle, no, bago nila napabagsak yung wall of Jericho, anong sabi sa kanila ng Lord? The Lord knows that battle wouldn't be easy. Yung kanilang haharapin na hindi napakadali. No, dahil ang bayan ng Jericho, it's a fortified city. Masyadong ang tawag dito, hindi malawak, matibay.
Masyadong matibay, hindi kayang buwagin yung city. Dahil dati, sa war po, ang pinaka-protection nila yung wall. Na para hindi ka pasukin ng yung kalaban, ng yung opponent, ng yung enemy. But the Lord knows, and that's why the Lord, many times, no, He in-encourage niya si Joshua, sabi niya, be strong and be of good courage. Maging malakas ka at maging matapang ka. Even in this life, no, sa Christian life natin, napakahalaga po ang tapang. Hindi tapang ng malakas ang sumigaw. Kasi minsan ang ano natin, ang tawag dito, yung na-measure natin, ang measurement natin ng tapang pag malakas sumigaw, naku, matapang yan. Kaya nga merong joke, sabi, di ba, may isang lalaki lumabas sa bahay, sabi, lumabas ang matapang. 3 taon bababa. Matapang ba yun? Di ba, di matapang yun? So, ang tapang talaga ay nagmumula sa Diyos. No, ang tapang ay nagmumula sa Lord. And I believe, even in Naomi and Ruth, though they have experienced this kind of situation, kung saan si Naomi ay nawalan na siya ng ng mga tao, ng mga pwedeng sumuporta sa kanya, but she drew, kinuha niya ang tapang at lakas mula sa Panginoon, and even Ruth herself, kumuha siya ng lakas at tapang mula sa Panginoon. And even Abraham, no, si Abraham, alam natin yung story ni Abraham. He was mentioned even in Hebrews. Yung kung saan yung faith niya, yung pananampalataya niya. He is a man of faith. Even si Abraham, kasi bakit he's a father of faith? Bakit? Sa Abraham po ay matanda na, he is incapable of having her own child. Pero merong pangako ang Lord. Ibinigay naman ng Lord si Isaac. Though, he was tested up to the last time. Siya po ay tinest ng Lord na kailangan niyang i-offer yung kanyang kaisa-isang anak. And that would take a lot of courage and a lot of faith. Kailangan po ng pananampalataya. You know what, young people, courage isn't the absence of fear. Ang tapang po ay hindi sa yung absent yung fear, but courage is moving forward even when you're afraid. Ang tunay po na katapangan ay humahakbang ka kahit ikaw ay natatakot. Remember the story of Peter? Si Pedro, during the storm when he was inside the boat, sabi nga nila, paano mo malalaman ang katapangan ng isang tao? Ano ang madali? Yung lumabas sa boat o yung humakbang? Ay maglakad sa tubig o humakbang mula sa boat? Ano yung katapangan doon? Ano yung madali? Sa palagay niyo, anong katapangan doon? Yung humakbang o yung lumakad sa tubig? Sino nakapaglakad sa tubig dito? Wala pa, di ba? Pero ang pinakamahirap na gawin, no, it takes a lot of faith and courage. Yung humakbang. Kasi yung pagakbang pa lang yung paglakad sa tubig, hindi ko mas na-underestimate madali yung lumakad sa tubig. Pero kasi, it's one step. No? It's one step moving forward even when you're afraid. Kahit natatakot ka. Di ba kahit sa sitwasyon ng buhay natin, yung pagte-take ng exam, kapag magka-college ka na, it takes a lot of faith and courage. Tama? Kahit natatakot ka, you have to take an exam. Kahit na sa school, kahit alam mo yung sagot, pagka sa recitation ninyo, sinabi ng teacher, tinanong ka, parang dinataga yung dibdib mo, alam ko yung sagot, ito kaya yung tamang sagot. Pero pag hindi mo siya trinay, hindi mo siya sinubukan, hindi mo may experience. Kaya nga, even Martin Luther King says, faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Yung pananampalataya talaga ay yung unang paghakbang kahit hindi mo nakikita yung magiging outcome. Hindi malinaw sa'yo. Kaya nga even si Lord, no, ang promise niya sa atin sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, plans to prosper you, and not to harm you, plans to give you hope and a future. Who among us here, ang alam mo yung kinabukasan mo, nakita mo na? Hindi mo alam, tama? Hindi natin alam. But the Lord had promised us. So the Lord is just waiting for our faith to activate. Sabi niya, faith to activate. Yung pananampalataya mo at yung tapang mo na, of course, if you do have that faith, you will also have that courage.
Kaya nga, tayo, kapag meron tayong pananampalataya dito po sa church, habang narinig po natin ang salita ng Diyos, nag-i-increase yung ating faith. Kaya po tayo tumatapang. Hindi po tayo tumatapang dahil tayo ay taga-Sikihor, tayo ay taga-Samar, taga-Cavite. Sabi nila, mga Caviteña daw, matatapang. Mga Batanggenyo, matatapang. Yan yung mga balisong, matatapang. Pero hindi po. It's not about a place kung saan ka pinanganak. Ang courage po natin ay nanggagaling sa ating faith, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga starting over takes courage. Kapag natuto kang magsimula, dun ka lalong tumatapang. Alam niyo ba ang mga nanay ninyo? Ang mga nanay ninyo, kung hindi po matapang ang mga nanay, malamang walang anak na lalabas ngayon. Sa panganganak lang eh. Ako po naranasan ko ng magluwal ng bata, normal at saka CS. In a span of 5 months. I remember nung kasi kay Hana po na CS ako, so nabiyakan ako nagkaroon po ako ng tahi. So pag na CS ka, hindi lang yung basta yung tawag dito, operation na mga katulad ng mga stitches lang na nabuka yung paa mo, dahil meron kang galos. 8 layers po ang tinatanggal. Kaya nga ang mga nanay po, pag hindi matapang ang mga nanay, naku, kaya nga maraming mga nanay, di ba, yung sumama na sa anak nila, pagkatapos mga anak. Kailangan ng mga nanay ng tapangan talaga ang loob na mailuwal ko tong batang ito. Mailabas ko tong batang to. No, ako po'y nagkaroon ng CS, and then after CS po, after 5 months, nagdalang tao ulit ako, dalang bata. Si Yoyo naman yun. So sandali, lang, yung gap nila 5 months lang. And the doctor, naalala ko nung nagpapacheck up na ako noon, sabi sa akin ng doktor, naku, mamamatay ka. Dineklarahan ako, mamatay ka kasi galing ka pa lang sa CS, tapos ino-normal mo yan, ilang buwan pa lang yan, ilang buwan pa lang ka pa lang nanganganak, tapos yan na, may another baby, sabi niya, mamamatay ka dahil puputok yan tiyan mo yun. Grabe, iyak ako ng iyak nun. Sinabi ko kay Pastor Alan tsaka kay Pastor Sara, sabi niyo, kang maniniwala sa declaration, huwag i-receive in your spirit yun. Alam niyo, by God's grace and God's miracle, and I believe by God's courage, during that time, ito very vivid pa sa akin, malinaw pa sa akin yung pinagdaanan ko na yun. Nung during that time na ako po'y manganganak kay Yoyo, syempre, ang declaration na sa akin, CS, it's either ibibiyakin ka ulit o puputok yan tiyan mo. Kasi sandaling lang eh, hindi pa healed yung wound. Nung habang kami po yung nagtatravel, papunta na ng ospital, sakto naman, isi-CS ako noon, nagkaroon ng magkakaroon ng tawag dito, fumigation yung hospital. So hindi ako pwedeng manganak ng CS kasi nililinis daw yung NICU. So nag-decide kami ni Kuya Bax, sa North Avenue na lang ako manganganak. So tinakbo po namin yun from taxi. Tinaksi namin mula Pasig, papunta ng Quezon City, ang habang travel. Nung time pa na yun, nagkaroon ng bagyo. Ano ba yung bagyo na yun? 4 days ako sa hospital nung time na yun. So habang nagta-travel po kami, sabi sa akin ng taxi driver, Ma'am, alam niyo po, maswerte po yung mga anak sa sabi ko, nananalangin ako, Lord, ayoko mga anak dito. Kasi nasa mindset ko na, since CS ako kay Hana, CS na rin, cesarean na rin ako kay Yoyo. Pero alam niyo po, God's miracle, in just 15 minutes, pagtapak po namin sa ospital, 15 minutes, nailabas ko po si Yoyo ng normal. Miracle po ng Lord yun. Walang nangyari sa akin, hindi bumuka yung tiyan ko, walang alam mo yun, yung walang major operation na naganap. Hindi po ako na CS. Normal. At sa lahat ng mga pinanganak ko po sa mga anak ko, siya yung pinakamalaki pa na nailabas ko. And that is God's miracle. Sabi ko nga, Lord, kung siguro, kung hindi ako born na gano'n, malamang, kung di kita nakilala, malamang natakot na ako, sinabi pa lang ng doktor eh. Mamatay ako, malamang inisip ko na, paano ba itong bata na to? Pwede bang na lang? Wag na lang tong ituloy. Pero alam niyo po,
Katulad nga na napag-usapan natin, even sa buhay ni Naomi at saka ni Ruth, no? Though may mga pangyayari sa buhay nila na unexpected na naganap sa buhay nila, but it took them a lot of courage because starting over takes courage. At ang mga nanay nyo po, alam nyo mga nanay ninyo, sila ang nagka-carry ng mga burden. Mga sa loss, di ba? Yung pangbaon mo, pangbigay sa'yo. Minsan nakikita mo lang mga nanay, nakangiti lang yan eh. Kaya ang mga nanay, mahalin nyo, mga kabataan. Huwag nyong sagot-sagutin. Amen ba? Parang ayaw nyong maniwala. Ako po, ang nanay ko po, kasama ko pa hanggang ngayon, 78 years old na po ang nanay ko. Silang dumanas ng mga pain, and I understood kung ano yung sitwasyon ng mga nanay. Nung naging nanay na rin po ako. Sapagkat si Lord po, ino-honor niya yung ating mga pagakbang ng may tapang. At sinasamahan po talaga ng Lord yung taong merong tapang, may pananampalataya na may tapang. God will always be with them and provide for them. Okay? Pangalawa, letter A, adaptability in transitions. You will go with the flow. Sa panahon ng nagtatransition, ang pinakamahirap po yung nagtatransition. Sino dito hindi ka nagtransition from being a baby to a child? Lahat tayo, di ba may transitions in life tayo? From being a baby, naging bata ka, hanggang sa nag-aral ka, lalo magta-transition ka, mag-i-school ka na, dati kasama mo lang yung mga magulang mo, and then, a different environment, di ba? Another transition. Naalala ko dati yung mga anak ko, sino dito yung nagganon, grade 1 ka, nung iniwanan ka, iyak ka ng iyak. Kasi bakit? Hindi mo kilala yung mga tao dito eh. Yung isang anak ko po, nung nag-grade 1 siya, 2 weeks katabi ng nanay ko yung teacher niya. Iyak ng iyak, ayaw pa iwan. No? Kasi bakit? Transition yun eh. But you know what? Sa life po ni Ruth at saka ni Naomi, sila po yung nag-adapt sa transition, sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Kaya nga si Ruth na nabanggit niya, sa Ruth 2:2, let me go to the fields and pick up the leftover again. Ito po yung transition ng life nila. Pagdating po nila sa Bethlehem, it wasn't easy. Hindi po naging madali para sa kanila. Kailangan po ni Ruth mamulot ng mga nalalaglag mula sa mga pinagtabasan o sa pinag-anihan ng field po ni Boaz. Okay, si Boaz po ay kamag-anak ni Naomi. Pero si Ruth po, nag-adapt siya with a grace from a noble woman to a gleaner. Alam niyo yung buong pagpakumbaba, siya po ang nag-provide. Though, biyena niya si biyena, hindi niya naman nanay talaga. Pero itinuring niyang ina, si Naomi, siya po ay nag-provide para silang mag-ina, silang magbiyena ay mabuhay. So buong pagpapakumbaba po, siya po ay namumulot, na-embrace niya, niyakap niya yung season na yon, kung saan siya ay nagkaroon ng hard work at hindi po siya nag-complain. Hindi po siya nagreklamo. Sino dito reklamador ka? Ay, lahat born again na pala dito. Yung konting hirap lang, ang hirap naman nito. Tama yung mga estudyante. Bigyan ng module ng teacher, nagreklamo ka agad. Ang dami namang module, grabe naman. Alam niyo po dati nung panahon namin, kapag binibigyan po ng mga project ng mga teachers ang estudyante, hindi po yan one click, katulad ngayon sa cellphone, one click. Kailangan mong bumiyahe ng Taft Avenue sa Manila. Punta ka kaya sa amin sa Makati, pupunta ka sa munisipyo. May malaking library po doon, magre-research ka. Magre-research ka sa every subject, kailangan mo doon, i-scrutinize mo, hanapin mo ano ba dito yung sagot sa mga homework. Ganun dati, ganun kahirap. May mga encyclopedia, almanac, alam mo kailangan yung volume. Ngayon, ang dali na. But it humbles us. Alam mo yung transition na yun, ngayon digital na eh. Si ChatGPT, kahit, ano bang i-message ko sa best friend ko, i-chat pati message sa nanay. Baka naman kayo, mag-send kayo ng message sa nanay nyo, ChatGPT pa. Ano bang pinakamaganda i-ChatGPT? Ano bang magandang message kay nanay? ChatGPT, ano bang ano? So, a loving mother, lahat ChatGPT, wala nang coming from the heart.
So nagkaroon po ng 3 days encounter ang mga kababaihan natapos po kaninang umaga. No? And last night, they were able to read some of the messages coming from their loved ones. No, nagmula sa kanilang mga loved ones. Yung dalawang disciple ko, binigyan ko ng kakaiba. Sabi ko, kayo lang, sabi ko, sa lahat ng mga nag-encounter, ng mga naging disciple, kailangan binigyan ko ng tula. Antok na antok pa ako niya, galing kaming HO. Yung effort to the 9th level. Pero nakakatuwa kasi alam mo yun, yung makita mo yung buhay nila, they have decided. Lalo na isa dong nag-encounter sa network namin, pang-apat na yaya nang. To the 4th time, umuuna, nag-encounter. 12 years old pa lang, dinidisciple na natin yun sa Creekside. Ngayon, 16 na siya, ngayon lang siya nag-encounter. And salamat sa Lord, it is by God's grace, no? It's by God's grace na na-encounter niya po si Lord. So si Ruth po, hinumble siya. Hinumble siya, no? Though she will provide for her family, silang dalawa na lang magkasama. Niyakap niya yung pagkakataon, yung season na yon. Siya po ay nagtrabaho without complaint. Even si Naomi, alam niyo yung shifting ng kanyang life from being bitterness. Kaya nga nung nakita siya ng mga tao, si Naomi ba yan? Kasi sabi niya nga, huwag niyo na akong tawaging Naomi. Nagkaroon siya ng self-pity. Kasi bakit iniwan siya ng kanyang mga mahal sa buhay, nagkaroon ng bitterness sa kanyang heart. Pero alam niyo po, from Naomi, it was shifted, bitterness to blessing. Naging blessing po siya kasi si Naomi po, slowly shifted as she saw God working. Nakita niya kung paano kumilos at gumalaw si Lord sa buhay nilang magbiyenan. Na pagka binasa po natin ang book ng Ruth, nakikita po natin dyan kung paano sinamahan ng Panginoon itong magbiyenan na to. Na dating si Ruth ay namumulot lang ng mga nalalaglag mula sa pag-aani ng isang sakahan. Siya po ay na-promote kasi nagkaroon po ng pagkakataon na napang-asawa niya po yung may-ari ng lote na yun. Si Naomi, she changed from grief-stricken to purpose-driven. Yung dati punong Lord, puro pigatinan lang ba? Ganito na lang ba yung mararanasan ko sa buhay ko? Pero alam niyo po, nagkaroon ng purpose ang kanyang buhay. Akalain mo yung pagbalik nila dun sa lugar na yon, yung palang sakahan na kung saan nag-aani ng mga dinadampot ng mga palay itong si Ruth ay pag-aari ng kanyang kamag-anak pala ni Naomi. And they were promoted. Kaya alam niyo po, during that time na sila po yung magkasama, ito pong si Naomi, she kept on mentoring. Lagi niya pong tinuturuan, dinidisciple niya si Ruth. Kaya si Ruth, no, out of her gratitude, because nakita niya rin kung paano si Naomi, how she lived her life, no, in spite ng kanyang mga pinagdaanan, she followed that footsteps. Sinunod niya po yung mga sinabi ni Naomi sa kanya. So siguro kung hindi niya sinunod, no, malamang hindi niya napangasawa si Boaz. At hindi nagkaroon ng promotion ng life niya. Kaya alam niyo po mga young people, it's very important for us to really obey. Sabi niyo, obey. Nasa pagsunod po ang pagpapala talaga ng Diyos. And si Ruth, she actually honored. Alam mo, nagkaroon ng boses sa kanya. Si Naomi. Sino dito yung gusto mong sinasabihan ka? Pinagsasabihan ka ng leader mo. O kapag pinagsasabihan ka, nakataas na yung uso mo, nakataas pa yung kilay mo. No? Talagang gigil. Ba't ang dami na masasabihan naman dito? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng discipleship? It is discipline. We are being disciplined. Bakit tayo dinidisiplina? Para tayo ay matuto, para tayo ay gumaling. Tama, para tayo ay mahasa. Meron ba kayo nakitang atleta na hindi nag-discipline? Even Manny Pacquiao, before he touched the ring, bago siya umakyat sa ring, no? Siya po ay nagkakaroon ng discipline. 5 o'clock in the morning, nagkakaroon siya ng jogging, tapos ginajab po ng kanyang coach, yung kanyang sikmura para tumibay. Para pagdating ng battle o ng boxing, kaya niyang i-endure. Kaya niyang pagtiisan. Kaya nga si Manny Pacquiao hanggang 12 rounds kaya niyang manatili. Kasi bakit yung endurance niya eh? That is happening during training.
That is happening. Alam niyo, endurance natin, nangyayari po yan during the times that we are being disciplined. Habang tayo po ay minimentoran. Kaya magpasalamat ka kung meron kang leader. Sino may leader dito? Are you blessed that you have a leader? Ang ating pong mga leader, ang ating pastor, they are the prophets of our lives. Wala po yung sasabihin sa'yo nakakasama mo. At kahit mga nanay, na pwede kang nanay mo, hindi pa born again, hindi mo pa kasama dito. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng sasabihin niya ni para sa ikay sasama mo. Sa ikabubuti po natin yan. Amen? Dati po ang nanay ko lagi sinasabi po sa amin, huwag kayong lalabas. Nung mga bata pa po kami, ayaw niya kami palabasin ng bahay, doon lang kami sa loob. Kasi bakit? Nung na-explore po kami sa labas, na ano na kami, kasi nung maliliit pa po kami, both of our parents are working. So kami ang madalas na mahihiwa ng ate ko lang nagte-take care sa amin. Tapos sa gabi na po sila umuwi, umaga aalis, sa gabi na uuwi. So kami magkakapatid lang. Tapos since very young pa po si Pastora Mirna noon, so inaalaw niya kaming lumabas. Na-expose kami sa maling environment. Yung mga naging barkada po namin, nagmumura, sinasagot yung magulang. Yung isa po naming kababata, talagang grabe, nakikipagsabunutan sa nanay, sa kalsada. Yung wala na bang pagpapahalaga sa magulang. Nakakaawa yung ganong sitwasyon, yung makita mo yung anak mo, pag hindi natin naturuan, kaya kayo mga young people, as early as you are, no, yung discipline. Pag tinake po natin yan, habang paglaki po natin, ikikerry natin yung culture at saka yung values na yan. At yan din ang legacy na ipapasa po natin sa ating mga magiging anak. Kaya huwag kang magtatampo kapag dito sa church, tinutuwid ka. No, sabihin mo, bakit ganun lagi na lang ako yung napagsasabihan? Ibig sabihin, concern sa'yo at mahal ka. Dahil ayaw niyang manatili ka sa ganyan. Kaya alam niyo po ako, very blessed ako, napunta po ako dito sa Jagiya. Kasi coming from that kind of environment, no, grabe. Nung di pa po ako nabuborn again, wala po kaming ginawa every Saturday, kundi mang-away. Punta po kami dyan sa may Catholic Church. Diyan pa kami nag-church dati. Lahat ng mga masasamang tingin, inaabangan namin, paglabas pa lang, sinisikuhan na po namin. Away na. O di kaya naman, puro party, every Saturday. Doon po umiikot dati yung buhay ko bilang isang kabataan. Pero alam niyo po, nung na-born again ako, nagbago po ang buhay ko. Buti na lang merong nag-mentor. Salamat sa buhay ni Pastor Allen and Pastora Sara. Pinagkatiwalaan po kami at dinisciple. Kaya alam niyo po, masarap na merong nagdi-disciple sa'yo. Sinong natutuwa dito? Dinidisciple ka ng leader mo. Minimentoran ka, tiniteach ka, di ba ang mentoring, monkey see, monkey do, kung ano yung nakikita mo sa akin, gawin mo. Alam niyo po, mas magaling pa nga kayo sa mga leader ninyo eh. Kasi double portion kayo. Tama? Naniniwala doon. Hindi in the sense, baka mamaya pag mentoring, sabi mo, leader, mas magaling ako sa'yo. Hindi ako makikinig. Hindi. Ibig sabihin, you have the double portion. Parang katulad ni Elijah at ni Elisha. Okay? So katulad nga ng isang clay, sabi ng Jeremiah 18:6, like clay in the potter's hand, no? Inaalaw natin ang ating mga sarili na tayo po ay i-reshape ng God's process. Minsan masakit. Di ba? Masakit ba ang kapag ikaw ay dinidisiplina? Sino dito nasasaktan kapag dinidisiplina? Oo naman, wala namang pagdidisiplina hindi masakit. Kasi bakit itinutawid ka eh? Minsan yung baloktot na pag-iisip natin. Okay lang po ba, leader? Minsan naman logic na lang. Leader, okay po ba? Hanggang 12 o'clock po kami sa kalsada. Ay, naranasan ko yan dati. Hanggang 1 o'clock, hanggang di nagwawangwang yung May bagansya po kasi dati sa Makati, huli yung mga kabataan. Kapag may curfew, 1 o'clock. Pag narinig namin curfew, guwangwang na, tumatakbo na kami sa looban namin, Tapos titignan, pag wala naman, labas na naman. Hanggang 4:00, nasa kalsada. Pero alam niyo po, buti na lang talaga merong mga tao na naging concern sa life po namin. No? Sa life ko personally. Kasi nire-reshape katulad ng isang pot. No? Pag gumagawa ang isang potter, humuhulma ng isang tapayan.
Pag hinuhulma yan, sineshape yan, tinatanggal yung mga unnecessary. Di ba? Tinatanggal yung mga hindi kailangan para makapagbuo ng palayok. Parang ikaw. Tinatanggal sa'yo yung mga hindi dapat. Inaalis, minsan masakit, tapyas, O yung pagsagot sa magulang, tapyasin, pak! Hindi tama yan, hindi dapat yan. O yung pagsuway sa magulang, tayo ay tinuturuan. Kaya nga sabi ni Rick Warren, God never waste pain. Hindi po kailanman sinayang ng Diyos ang anumang sakit. He uses it to mold you for the purpose. Ginagamit yun sa purpose, sa isang kadahilanan that He is preparing for us. Kaya nga tayo po yung mga, kahit yung mga nanay po natin, nakita po natin, our place in changing seasons, mga kabataan, kahit kayo, nilalagay po kayo sa kung saan nagbabago ang panahon. But adaptability is key to survival and success. Para po tayo ay makasurvive, para po tayo ay magtagumpay, we need to adapt. Hindi adapt sa world. We belong to the Lord. We do not belong to the world, as the Word of God says. Hindi tayo mag-a-adapt sa mundo. Ang mundo ngayon, ang bilis ng change. Diba? Konting ano lang. Dati wala pang ChatGPT, dati ang cellphone wala pang camera, ngayon may camera na, may video na, darating ang panahon talaga. 'Di ba ngayon nga may mga AI, yung ibang mga kabataan kapag naboboard ang kausap AI. So hindi tayo doon mag-a-adapt. Ang mag-a-adapt tayo dito sa word. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos sa principle ng Bible in order for us to survive and to be successful. Number 3, letter R. Relationship rooted in loyalty and love. R. Yung relasyon kung saan nakaugat sa pagmamahal at pagiging loyal, pagiging tapat. Sabi nga ni Ruth, di ba sa 1:17, where you die, I will die. Ito matindi. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Nasabi nyo na ba yan sa leader nyo, sa pastor nyo? Alam niyo po ako, nung kabataan pa, kasama po akong from Lumang Church. Nasaksihan ko po yun. From Lumang Church, nag-transfer po ng maraming mga ilang lugar bago po nakarating dito. At marami din pong mga kasama din na hanggang ngayon, dati mga young people din sila. Kaya nga sabi ni Ruth, no, where you die, I will die. May the Lord deal with me if anything, but death separates us. Ang kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa atin, parang katulad ng isang mag-asawa, yung kanilang sumpaan. Kapag sila po ay kinakasal, anong sabi doon? For richer and for poorer, for sickness and in health. Ang loyalty po natitest during the time of crisis. Hindi po yan natitest kapag everything is going well. Kapag may pinagdadaanan, dun po natitest ang isang relasyon natitest po during crisis. Kapag nahihirapan na. Kaya nga si Ruth and Naomi, yung bond po nila, it's more than blood. Hindi man sila magkadugo. Sila po ay magbiyenan. Walang dugong nananalaytay na pareho sa kanilang dalawa. Pero ang relationship po nila ay nabuo sa pamamagitan ng pagmamahal, ng tiwala, at ng pananampalataya. Si Naomi, nakita po ni Ruth yung pananampalataya na meron si Naomi. Because Naomi became a mentor of Ruth. At dahil doon din po nag-bond, yung relationship ni Ruth at ni Boaz. Kaya nga si Ruth, alam niyo ba, she was really connotated a woman of, honorable woman. She was very respectful, honorable, and patient. Alam niyo po, nung time na yon, nung na-notice po siya ni Boaz, supposedly hindi pa si Boaz yung kanyang mapapangasawa. Kasi bago po yun, may ibang kamag-anak pa na dapat bago po si Boaz. Ganun ang culture dati. Pero alam niyo po, with God's permission and God's way, it was His will, napangasawa niya po si Boaz. Kaya nagkaroon ng promotion yung kanyang life. Dating namumulat, ngayon ay asyendera na. Naging asyendera po siya. Dahil bakit po? Dahil sa kanyang loyalty sa kanyang biyenan. So, kailan nanditest ang loyalty? Kapag merong pinagdadaanan during suffering. Hindi yung kapag may pinagdadaanan, kasabi mo,
Leader, lipat na lang ako sa isang malaking church kasi ang init naman dito sa Jagia. Pag dito, konting galaw mo, grabe yung summer, talagang feel the heat. Mula ulo na hanggang talampakan, pawis na pawis ka. Doon ba yun? Saka na lang po kababalik kapag napa-aircon na po ninyo. Alam mo ba, kabataan, kahit kabataan ka pa lang, may magagawa ka. Let's be part of what is the Lord doing in our church, sa body of Christ. No, yung kahit yung mga small amount na kaya mong i-share, do it. No, maging parte ka, maging bahagi ka. When I started giving dito sa Jagia, yung sa 18, naalala ko ang baon ko pa lang nun sa PUP, 50 pesos. Kapag kasya yung 50 pesos, pamasahe. Iinom ka ng kiss at saka, wala nang kiss ngayon fishball at saka laging gulaman lang kinakain ko sa PUP. Para may matira lang ako, pang tithe, saka pang offering. Magkano na yung pamasahe nun? Balikan. Pero alam niya po, it is the Lord who really, who's been with me throughout that journey. Yung loyalty mo, Lord, kahit anong mangyari. Leader, kahit anong mangyari, sasama ako. Lalo na ngayon, magka-campus, tayo, sino sasama sa campus ministry? Oh. Walang walang merienda to. Titirahin natin yung mga campus, mag-share tayo ng hindi mo sabihin, leader, wala bang pa-soft drinks mo lang muna dyan? Nakakapagod naman. Sasalita sa mga to, hindi ko nga kaano. Ganun ba? Hindi, di ba? Because we understand that this generation really needs the Lord. Di kailangan ng generation na to ang Diyos. Kaya nga si Ruth, she was respectful, honorable, and patient. And Boaz responded with grace and redemption. Nagkaroon po ng transition sa kanyang buhay. Kung dating tagapulot lang siya, ngayon po asyendera na siya, nagkaroon ng promotion. Why? Because healthy relationship grow when built on respect and sacrifice. Ang tunay na relasyon na gusto mong malusog na relasyon, kailangan po ito po ay nabubuo sa pamamagitan ng pagbibigay ng respeto at sakripisyo. Wala pong anumang relasyon, mapakaibigan, mapag-asawa, nanay at anak, at tatay at anak, na hindi kailangan ng sakripisyo at respeto. Any kind of relationship, it must be built with respect and sacrifice. Kaya nga yung quiet strength ni Ruth, she won Boaz's heart. She caught that heart. Kumbaga, na-inlove po sa kanya si Boaz. Hindi po niya yung minanipulate, but that was integrity. Ano sabi ni Pastor T.D. Jakes? Loyalty means I am with you. Sabi niyo nga, I am with you. Kahit si Jesus himself, he quoted this, I am with you even to the very ends of the age. That's called loyalty. Pwede naman sabihin ni Jesus, ay, sandali lang at tapos na yung role ko dito. Napako na ako sa krus, ito na, mag-a-ascend na ako, pabalik na ako sa Ama. Pero still, up to the last, the verse itself in Matthew 28:18 to 20, ano sabi ng Lord doon? Sa last passage, last phrase, and I am with you even to the very ends of the age. May pangako ng katapatan mula sa Diyos. Kaya nga ang loyalty means I am with you not only at your best, but especially at your worst. Kahit sa panahon na ikaw ay nahirap na, sa panahon na nakita na natin, alam mo sa mag-asawa, hindi laging sarap yan. Pag nakita mo na yung kapangitan ng ugali ng asawa mo, hindi mo pwede sabihin, ayoko na, hiwalay na. Hindi po ganun yun. Kahit sa mag-best friend, tama, di ba? You will still accept that person. That's called loyalty. So relationships in family are tested through crisis. Sino dito may pamilya ka? Di ba pag nagdadaanan ng pamilya, mas madali siyang daanan kapag sama-sama, tama? Yung relationship, it must be intact. We will never allow that the enemy, alam niyo ang diablo talaga, ang gusto niya talaga ni Satan, is to steal, to kill, and destroy. Kaya nga maraming mga broken families. Iniiwan ng asawang lalaki ang babae, ganun din ang babae sa lalaki. Kasi yun talaga yung plano ni Satanas, pero hindi naman yun ang plano ng Diyos. Sa ating buhay, gusto ng Lord buo. Ang sabi ng Lord sa 10:10b, He came that He will have a life and have it to the
Full, yung ganap na buhay, buhay na ganap at kasiyasiya, yung abounding. Kaya nga tayo, kung ikaw pa lang ang Kristiyano sa pamilya mo, and you are winning your family, make sure kapag ka nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawan, hindi kayo mangunguna, but you are the peacemaker. Diba? Ikaw ang peacemaker, sabi ng Beatitudes sa Matthew chapter 5. Diba? Blessed are the peacemakers, for they will be called sons and daughters of God. They will be called sons of God. Itinuturing na anak ng Diyos yung mga laging bibigay ng kapayapaan. Hindi yung di na nga magkasundo, sabihin mo pa, oo nga ano ka pa no? Hindi na minsan sa mga magkakaibigan, ano ka pa, suhol. So dapat peacemaker, loyalty and love make them last. And last, letter E, expectation in God's provision. It's very important that we expect that the Lord will really provide. Do you believe that the Lord will provide? Sabi ng Ruth 4:14, praise be to the Lord who this day has not left you without a guardian redeemer. Nakita at nasaksihan ni Ruth sa buhay. Ni Naomi sa buhay ni Ruth, talagang grabe yung promotion. Yung hope ni Naomi na restored from bitter to blessed, from having the bitter life. Alam niyo ba yung story ng life bakit lang natin pinag-usapan? Mula po sa lipi ni Naomi, ni Ruth, nanganak po siya. Siya po ay nagkaroon ng anak. Si Obed, si Boaz at si Ruth ay nagkaroon ng anak. Si Obed, kaya po si Naomi, lola po siya ni Jesus. Isipin niyo yon, from being a Moabite, pinili ng Panginoon para doon daluyan ng lineage. Sa lipi, mula sa lipi ni Naomi, lumabas si Obed, na anak ni Ruth at ni Boaz, naging apo ni Naomi. Pinakita po doon yung faithfulness ng Lord sa kabila ng kanilang pinagdaanan, nakasama yung kanilang story, yung life nila. Dahil si Lord po, alam niya, pinagaganda niya ang storya ng buhay mo. Pwede nga hindi mo pa nakikita yung pinaka-final neto Maybe nasa climax ka pa lang, or pwedeng nasa beginning pa lang ng story. But it doesn't mean that it will not be a good story. Your story will be the best story. Kasi bakit? Yung faithfulness ng Lord ang mamamagnify. Kaya nga yung future ni Ruth, it was secured. Basahin natin sa Matthew chapter 1-5. Makita natin dito. Paano nangyari yun? Grabe. Si Salmon, he is the father of Boaz. So si Boaz, sino si Boaz? Siya yung napangasawa ni Ruth. Okay? Whose mother was Rahab, and Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse. Si Jesse, ang tatay ni Haring David. Okay, next. Ano pa? And Jesse, the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother has been Uriah's wife. Ano yung pag binasa po natin sa Matthew, there are 14 genealogies. No, yung sa salin lahi o sa lipi na pinagmulan ni Jesus. Yun din sa nasa Messianic. Nahanap mo. Ayan, sa 16. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus. Grabe no, yung life ni Naomi, from being a bitter, and nung na-connect sa kanya si Ruth, hindi siya iniwanan ni Ruth hanggang sa kahuli-hulihan, alam mo, naranasan niya rin yung blessing ng Lord, yung protection ng Lord. And because of that, the Lord made a story in her life. Nakilala niya si Boaz na pangasawa at niya, nagkaroon po siya ng anak, si Obed. And from that generation up to generation, as we have heard and read from that story in the Bible, dun po lumabas ang ating Mesiyas.
ang tagapagligtas. Kaya po tayo nakaupo ngayon dito. She entered into the lineage of Jesus mula sa isang widow, sa isang babaeng balo, tungo sa isang nanay na pinagmulan ng lahi ng Mesiyas ng tagapagligtas. Any story, yung story na parang seems, tawag dito, any story that is not good, any broken story, Jesus can turn it into a beautiful story. Kaya nga kahit yung pot, di ba? Habang binubuo yan, pangit pa lang yan eh. Parang istorya ng buhay mo. Sa beginning, hindi mo makita, disfigured, parang unnoticeable, insignificant, walang pumapansin, walang naniniwala. But along the journey, habang ikaw ay nag-journey sa iyong Christian life, unti-unti mo nakikita yung pinaka-purpose ng life mo. God is changing it, making a beautiful story, writing a beautiful story of your life. Kaya nga sabi ng Psalm 126 verse 5, they sowed in tears but reaped in joy. Pwede ngayon nasa season ka pa lang nang umaani ka ng dami ng luha, daming sakit, daming pain. But I want to encourage you young people that expectation is living today like God's promise is already in motion. Mag-expect ka. The promise is already been given to you. At mabuhay ka sa pangako ng Diyos, expecting that it will come to life. Alam niyo lahat ng sinabi ng salita ng Diyos, lahat ng sabi ng Panginoon, lahat ng salitang lumabas sa labi ng Panginoon, in God's time, it will definitely come to pass. Mangyayari yun. Kaya kung iniisip mo ngayon, makakapagtapos pa kaya ako ng pag-aaral? Mabubuo pa kaya ang pamilya ko? Balikan mo ang salita ng Diyos. Sabi ng Lord, I know the plans I have for you. Yung plano ko para sa buhay mo, alam ko. Kung ngayon nag-aalinlangan ka, gusto kong sabihin sa'yo, alam ko. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future. Maybe now you are sowing in tears, umaani ka ng luha sa dami ng pinagdaanan mo. Unexplainable, very painful, coming from your past, even up to present, inside your home, yung family mo, and it's been a long time, iniiyak mo sa Lord, Lord, mag-work ka sa pamilya ko. But expect today. Mag-expect ka na gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo ba ang taong nag-expect? Hindi lang yung basta nakatambay. You're also doing something. Because you know something will be happening. Kaya nga po sabi ni Charles Spurgeon, when you can trace His hand, trust His heart. Pag hindi mo maramdaman, hindi mo maranasan kung paano kumilos ang Lord sa pamamagitan ng kanyang kamay, paano siya gumawa sa buhay mo, pagkatiwalaan mo ang puso ng Diyos, kailanman di nagkamali ang Lord. Kaya nga sabi ng Lord, nung nasa napupunan ka pa lang ng nanay mo, kilala na kita. At alam ng Lord na hindi ka bibigay basta-basta. Alam ng Lord na lalaban ka. Alam ng Lord na mag-i-endure ka. Kaya even if we don't see how God will make a way, we live by faith that He's writing a better story that we can imagine. Saan ba nanggaling ang ating Mesiyas? She came from a story of a widow woman.
who left her country. After 10 years, bumalik. Without knowing, without expecting, ano yung pwedeng mangyari sa kanya doon. But God made a beautiful story even in Ruth's life. With that decision and loyalty na naitanim sa kanyang puso, mula sa kanyang lipi, nanggaling ang ating Mesiyas, ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo kaya ngayon mga kabataan, God is looking for men and women who care. Sabi niyo nga, care. Yung marunong magpahalaga. Pag sinabi nating care, yung merong tapang na magsimula, yung adaptability to transitions, in transitions, may relasyon na nakaugat sa pamamagitan ng katapatan at pagmamahal at nag-i-expect that God will really provide. Amen. Sige tayong lahat ay tumayo. That courage to begin again. Huwag kang matakot kung halimbawa nag-fail ka ngayon sa buhay mo. Merong parte ng buhay mo na nag-fail ka, sa palagay mo pwedeng nag-stop ka ng school or di kaya naman dati kang kabataan na hindi ka nagpapahalaga sa iyong mga magulang o sa mga taong nagmamahal sa iyo. Pero nung napunta ka dito sa church, nakita mo kailangan mo palang magbago. It's not too late. It's not too late to begin again. Have that courage to begin again. And be adaptable in every season. Yung bawat yugto ng buhay mo, bawat pinagdadaanan ng buhay mo, minsan mahirap eh. Pag nagta-transition sa panibagong season ng life. Halimbawa, dati binata ka, tapos nagkaroon ka ng pamilya. Nagkaroon ka ng anak, iba na yun eh. Yung priority. But you need to adapt. And have that relational with loyalty and love. Pag nagkaroon na kayo ng family, make sure ang loyalty nyo unang-una sa Lord. Na ang establish ninyong family, yung naglilingkod sa Panginoon. Kaya huwag kayong pipili ng ng lalaking hindi mahal si Lord. Amen ba mga young people? Parang ayaw nyo, amen ba? Kayo din, huwag kayong pipili ng babaeng ganda lang ha. Dapat yung may takot sa Diyos. Amen. Amen. Yung kasama mo maglilingkod sa Panginoon. And then have that expectant in God's future promises. It takes a lot of faith. Expecting God's promises. Future to, pinag-uusapan. Pero alam niyo ba, ang Diyos na nangako noon ay siya ring Diyos na nangako ngayon. Kung paano gumawa ang Diyos sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Sarah, sa buhay ni Naomi, sa buhay ni Ruth, ay siya ring Diyos na gagawa sa buhay ni Jaja, ni Jenna, ni Noel, ni Patricia, ni Kuya Charles. Hindi siya nagbabago. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga like Naomi and Ruth, you may feel bitter today, but God is already preparing a better chapter. He is writing your story. Failure is not final. Kung nabigo ka ngayon, hindi yan ang final. It will not really define you. Loss doesn't mean ending. Pag nawalan ka, tapos-tapusan na, hindi. Pain is the way to gain even greater strength, courage, and maturity. Habang nasusugatan ka, ito yung daan para maglalo ka pang magpursige. Amen. Sige, lahat tayo ay pumikit while we are meditating on the message of the Lord. And let us just allow the Holy Spirit to speak to us. That we will also be like this life of Naomi and Ruth. That they have this kind of principles. Meron silang prinsipyo na nilakaran at pinanghawakan sa kanilang buhay. Yung care. They have the courage.
the adaptability, yung relational, and they're expecting for God's promises to come to pass. Ibig sabihin, you are trusting God more than anything else. Pinagkakatiwalaan mo ang Diyos sa iyong kinabukasan, hindi ang kung ano yung meron ka ngayon, hindi yung nakikita mo ngayon. Hindi mo dyan tinutuon ang iyong pagtitiwala. Ang pagtitiwala mo, ang iyong pananampalataya ay nakatuon sa Diyos. Sige, sa oras na ito, tayo pong lahat ay lalapit sa Panginoon. Let us pray for that kind of faith, that kind of courage, like these two women possess and shown us. Hallelujah. Lord, patuloy ka naming sinasamba, Panginoon Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, ang buhay ni Naomi and ni Ruth, Lord God. Indeed, it is a living testimony. And one day, yung story naman namin ang maririnig, Panginoon. Our story that will leave a mark to this generation. That will leave a legacy to this generation. When it comes to faithfulness, to courage, to relationship, to its adaptability. And how do we expect you to work in us? Lord, maririnig naman ng ibang tao yung story namin na ngayon pa lang sinusulat mo, pinapaganda mo. Maaring may dinadaanan kami along the way. But Lord, we are asking for courage from you, that we will still choose to have that one step of faith and one step of obedience towards the very purpose of our lives. At saan mo man kami dalhin, Panginoon, sa loob man namin ng campus, sa aming mga tahanan, makita po namin ang aming mga buhay, Panginoong Diyos, bilang isang buhay na patotoo. The change is really happening in us, and that the Lord is working in us. Maybe we are working in progress. We have failures. But Lord, it doesn't mean it is final. We can still start all over again. And trust your mighty heart to lead us, Lord. Pagpalain po, Panginoong Diyos, ang mga kabataang naririto. Alam mo po ang nilalaman ng kanilang mga puso. Alam mo, Panginoong Diyos, Lord, ano man yung kanilang pinagdadaanan. Maaring hindi po sila nakakapag-open sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kaibigan. But this afternoon, today, Lord, they are exposing their hearts to you. Speak to them. Let that courage to move forward. Let that courage to step out from their comfort zone. That kind of spirit ang matanggap po nila mula sa iyo. That in every seasons of their lives, Lord, they will learn to adapt, Panginoong Diyos. That no matter how hard the discipline is, they will remain faithful, remain loyal, and remain that love and relationship with you. Expecting, Lord God, that greater things are yet to come sa kanilang mga buhay. Because it is you who promised that even to the very ends of the age, you will be with them. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sa hapong ito. Pagpalain mo po ang buhay ng mga kabataang ito, Lord God. Ang kanilang pagtatanim, whatever they are sowing for this generation, Lord God, will eventually turn and produce crops. Not 30s, nor 60s, but 100-folds.
that legacy, Panginoon, ay siyang gagayahin po ng mga susunod po sa kanila. And they will be, Lord God, a respectful generation to their parents, an obedient generation to their parents, Lord God, even to the elderly, mas nakakatanda po sa kanila. Ipapractice po nila, Panginoon, whatever culture, yung kultura ng langit, Panginoon, yung kultura ng kingdom citizen, yun po yung kanilang i-apply, Lord God, at magiging buhay na lalakaran po nila. Kahit saan mo sila dalhin, Panginoong Diyos, the people will notice they are your children, Lord God, because they possess that kind of trait, that value, that culture, Lord, na katulad ng kultura na ginagawa sa langit, Panginoon. The kingdom citizen, Lord God, kultura ng isang mamamayan ng kaharian mo, Panginoon. Marami pong salamat. Pagpalain mo po, Panginoong Diyos, ang kanilang mga buhay. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.